Mga kapatid, tayo'y tumayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, kami ay sasamba po sa iyo. Purihin namin ang iyong pangalan, Yahuwah. Ikaw ang aming paglilingkuran. Ikaw ang aming dadakilain. At ang oras na ito, Ama, iniuukol namin ito para sa iyo. Sana ikaw ay masiyahan sa amin. Mapuri namin ang iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos, Yahuwah, ang aming hinihingi lamang sa iyo ngayong umaga, ngayong oras na ito. Sana tunghayan mo ang aming pagsamba. Sana iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang nakikinig. At sana pagpalain mo ang bawat sambahayan, bawat pamilya ng iyong mga anak na nakikinig. Lahat kami ay lumakas sa aming paglilingkod po sa iyo. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakamali. Patawad sa aming nagawang pagkakasala. At Ama, gawin mo sanang paging dapatin ang bawat isa sa amin. Maging karapat-dapat ang bawat isa. Tumawag sa iyo. Maglingkod sa iyong banal na harapan. Ang aming Diyos, aming dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ang aming mga kapatid na may sakit. Ang aming mga kapatid na may mabibigat na karamdaman. Ang aming mga kapatid na maraming sakit sa kanilang katawang laman. Ang aming mga kapatid nagkakaedad na Ama. Ama naming Diyos, pagalingin mo ang bawat isa sa amin sana. At kung hindi, laban sa iyong kalooban. Dagdagan mo sana ng taon ang bawat isa sa amin. Maabot namin, masalubong namin ang iyong bugtong na sa kanyang pagbalik upang kami maligtas sa mundong ito. Ama naming Diyos, hinihingi namin sa iyo, pagpalain mo ang bawat sambahayan. Ang aming mga anak, na sana hindi sila magawi. Sana hindi sila mawala sa iyong piling. Sana hindi sila madaig ng magulong sanglibutan ito. Sila magpatuloy kasama namin sa wastong paglilingkod sa iyong banal na harapan. Ama, pagpalain mo ang iyong anak na kakasangkapanin. Ingatan mo siya sa pagkakamali. Dagdagan mo siya ng karunungan. At kung maari, Ama, ibuhos mo ang iyong masaganang bendisyon at pagpapala. Lahat kami na nakikinig ay makinabang sa iyo. Lahat kami ay lumakas. Kami makapagpatuloy sa paglilingkod na ito. Idinadalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid na victim ng religious persecution sa Pilipinas. Ang aming mga kapatid na nagtatago. Ang aming mga kapatid na hiwalay pa sa kanilang mahal sa buhay. Ang aming mga kapatid nasa bilangguan. Ang aming mga kapatid nagtatago. Sana, Ama, dalawin at tunghayan mo ang bawat isa sa kanila. Na sa pagsambang ito, sila'y makasama namin sa wastong paglilingkod po sa iyo. Sa oras ng aming pagsambang ito, dala namin ang aming munting handog. Hindi upang hulug-hulugan namin aming kaligtasan. Ang totoo, malad ng aming tangkilik ay galing po sa iyo.
Ang amin ang hingi, basbasan mo ang aming munting handog. Magamit ito upang iyong salita ay lumaganap. Makinabang pa ang maraming kapatid naming nasa institusyon. Makasama namin sa ganitong paglilingkod po sa iyo. Hinihingi namin din sa iyo ang patawarin mo ang aming mga mahal sa buhay. Ang aming mga kagalit sa mundong ito. Ang aming mga enemies, Panginoon. Pinatatawad namin sila at dinadalangin din namin sa iyo. Lalong-lalo na ang aming mga kaibigan namin mahal sa buhay sa institusyon. Na sana ay maibigyan mo sila ng maliwanag na pag-iisip sa wastong paglilingkod po sa iyo. Sa wastong pagsunod at sa wastong pagkilala sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, lubos ang aming pagsitiwala. Pinakinggan mo ang aming munting daing. Pagpapalain mo ang bawat sambahayan. Pagpapalain mo ang bawat isa sa aming nakikinig. At ibubuhos mo ang iyong mapagpalang kamay materially upang lahat ng aming pangingalan sa buhay na ito sa aming paglakbay. Kami makatawid na mapayapa. Naglilingkod po sa iyong banal na harapan. Ama naming Yahushua Masiya. Panginoon, ikaw ay malapit ng darating. Huhugaman na ng ating Ama ang mundong ito. Ang aming hiningi sa iyo, Panginoon, pag ikaw dadalaw at babalik sa mundong ito, sana huwag mong kalilimutan ang bawat isa sa amin. Lahat kaming sumasamba sa oras na ito, sana'y alalahanin mo. Kaming makasama mo sa bayang banal. Lahat ng aming Ama naming Diyos, kami bumabalik sa iyo. Kami nagtitiwala, pinakinggan mo ang aming daing. Sasamahan mo kami sa aming pagsamba. At matatanggap namin ang buong pagpapalang galing po sa iyo. Sapagat ang lahat na ito ay aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Masiya. Amen. Mga kapatid at mga panauhin namin na nagpaunlak sa aming paanyaya, sa ating pagsambang ito ay ating pong tinatanaw ang mga kabutihan ng Diyos sa atin tuwing oras ng pagsamba, lalo na kapag tayo nag-aalay na ng mga panalangin, pag-awit at pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Alam natin na mula sa dalawang tao na unang nilikha ng Diyos, sina Adan at Eva, ay dumami ang mga tao, nangalat sa iba't ibang dako ng mundo, at bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na lumalang, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamalasakit, sa kanyang masaganang kagandang loob, ang tao ay nagsagawa ng kanyang paraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya para sa mga taong ito ay napakahalaga ng pagsamba sa Panginoon Diyos sapagkat doon tayo humuhugot, doon tayo tumatanggap ng kaginhawahan ng ating
pakiramdam, patnubay, at doon tayo tumatanggap ng pag-asa para tayo sa buhay na ito ay maging malakas ang loob sa ating pong paninindigan, sa ating pong ikangay pagkilala sa Diyos. Ang ibang mga tao ay nagsasagawa ng pagsamba sa iba't ibang kaparaanan. Ang iba ay sa kapilya, ang iba ay sa mosque, sa templo, at ang iba naman ay sa pribadong paraan. Maawit sila ng awit na kanilang binuo para sa Diyos, nananalangin sila sa Panginoon Diyos, at ang iba naman ay maaaring nagninilay-nilay o nagsasagawa ng mga pisikal na gawain kahayagan ng kanilang debosyon. Ang paraan ng pagsamba sa Diyos ay isang komplikadong paraan. Kaya natin nasabing komplikado sapagkat ang mga tao ay gumagawa ng kani-kanyang paraan ng pagsamba sa Panginoon Diyos. At meron pang ang iba na kung tawagin natin mga religious institutions na mayroong mahigpit na mga alituntunin. Lumilikha sila ng tensyon sa iba nilang mga miyembro, na ang iba nilang mga miyembro kasi ay nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa ibang paraan na hindi katulad ng nakararami sa kanila. Gayunpaman, mga kapatid, at sapagkat ang Diyos ang ating sinasamba, natural lang na ating konsultahin. Siyasatin ng Biblia, sapagkat ang Biblia ay inspired by God. Ang Biblia ay banal na kasulatang ito ay kinasihan ng Panginoon Diyos, at dito po napapaloob kung ano at kung paano dapat nating sambahin ang Diyos. Ayon po sa Biblia. Paano ho ang paraan na gusto ng Diyos na pagsamba sa Kanya? Una nating basahin ng Juan, first slide, ganito nakasulat. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, ng mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ayon po sa Biblia. Paano ho ang paraan na gusto ng Diyos na pagsamba sa Kanya? Ang sabi po sa ating binasa, pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sabi diyan darating yung panahon. Yan ay pangungusap ng ating Panginoong Yahushua. Di po ba? At ang sabi, narito na nga. Ano po yun? Sino yun? Na ang mga tunay na sumasamba, ito yung tunay, hindi ito yung peke. Hindi ito yung mga sumasamba na mali ang paraan. Dumarating ang mga tunay na sumasamba, sasamba sila sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ano ang pahayag ng Biblia sa ganitong uring pagsamba? Hinahanap ito ng Ama. Kaya may pagsamba na hinahanap ang Diyos, may pagsamba naman ayon sa ibang talata ng Biblia, ang pagsamba nila sa akin ay walang kabuluhan ayon sa aral at utos ng mga tao. 19, Aklat ng Mateo. Sa makatwid, kung may pagsamba na walang kabuluhan sa harap ng Panginoon Diyos, mayroon pong pagsamba na tunay, ito'y hinahanap ng Ama. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, ang ating tanong ay ito, mga kapatid. Paano ho ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu? At paano ang pagsamba sa Diyos sa katotohanan? Next slide, ganito po ang ating mababasa. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi yung pangalan ng kung sino-sino. Hindi yung pangalan ng leader na paulit-ulit na binabanggit sa panalangin, maging sa panalangin sa abulian, binabanggit pa ang pangalan. Sa pagsamba, ang ating dapat na papurihan ay walang ibang tao. Walang ibang tao. Walang sino man sa ating sumasamba ang dapat na papurihan. Ang pagsambay para lang sa Diyos. Kaya ang focus natin ay sa Diyos. Sa ating pinanggalingang iglesia, paulit-ulit na binabanggit yung pangalan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Parang yun ang nakahihigit sa pangalan ng Panginoon Diyos. Hindi ho ba? Kaya mahalaga po na ating matandaan ito, na ang pagsamba sa Espiritu
ay ang pagsamba sa pangalan ng Diyos. Bakit pangalan? Walang kalagayan ng Diyos na katulad ng atin eh. Wala siyang corporeal form. God has no material being or material form like us. Kaya ang pagsamba sa Ama, sa Espiritu, pangalan niya. Kaya mahalagang malaman ng tao ang pangalan ng Diyos. Di ho ba ang salitang Ama ay pangalan? Hindi ho. Ang pangalang Ama, yan po'y titulo. Pangalan po ng titulo. Nang ibig sabihin ng Ama, pinagmulan. Ang Ina, pinagmulan din. Hindi ho ba? Kaya si Abraham naging ama ng maraming mga bansa. Pinagmulan siya ng maraming mga bansa. Si Sarah naging ina ng maraming mga bansa. Pinagmulan siya ng maraming mga bansa. Sapagkat yung dalawa mag-asawa. Di ho ba, mga kapatid? Kaya yung Ama naming nasa langit ka. Yung salitang Ama, hindi pangalang personal ng Diyos yan. Ang Diyos ay may personal name. Ang pangalan niya ay Yahuwah. Yung tetragrammaton, YHWH, ang sabi ng Diyos, time will come, I will pronounce my name. I will reveal my name to my people. Blessed are those who pronounce my name. Kaya ang pangalan ng Diyos, ating mabibigkas, ang pangalan niya Yahuwah. Ang pangalan ng anak niya, Yahushua. Bakit Yahushua? Sapagat ang sabi ng Diyos, ang pangalan ko ay nasa kanya o sa kanyang anak. Yahuwah, Yahushua. Paano naman ang pagsamba sa katotohanan? Gawin nawa ang iyong kalooban. Gawin. Hindi dapat ay pakikinggan lang. Totoong mahalagang makinig sa kalooban ng Diyos. Pero dapat gawin ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kaya kung anong kalooban ng Ama sa langit, yun din ang dapat gawin sa lupa. Kaya yan po ang tamang paraan ng pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Ayon po sa pagtuturo ng Apostol Pablo, paano ho ang pagsamba sa Panginoon Diyos noon, panahon ni Moises. Pakinggan po natin, next slide, sa Hebreo. May mga tuntunin ang unang kasunduan tungkol sa pagsamba at may sambahang gawa ng tao. Yan ay panahon yan na tinutukoy ni Pablo diyan, panahon ng bayang Israel. Mosaic law. May mga tuntunin ng unang kasunduan tungkol sa pagsamba. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may dalawang silid. Yung tolda, yan ang tabernakulo. May dalawang silid po yan. May dalawang kwarto. Ang unang silid ay ang banal na lugar kung saan naroon ang ilawan, ang mesa, at ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar. Kaya ayon po dyan kay Apostol Pablo, paano po ang pagsamba na isinasagawa noon ng bayang Israel panahon po ni Moises? Diyan po sa binasa natin ay may mga tuntunin. Ang unang kasunduan tungkol sa pagsamba noong panahon ni Moises. Itong toldang sambahan, yan po ang tabernakulo. Bakit po tabernakulo tawag doon o tolda? Kasi yan po ay tagpo ng ang Israel ay mapalaya na mula doon sa pagkaalipin sa Ehipto. Habang sila po ay naglalakbay at pag dumating na yung panahon ng pagsamba, bubuuin nila yung tolda. Bubuuin nila yung tabernakulo. Makikita ninyo, pwede nyo i-google kung ano ang mukha noong tabernakulo. O doon po sa tabernakulo na yon ay mayroon pong dalawang silid. Ang isang silid ay holy place, o di ba? O banal na lugar. Anong naroon? Nandoon po ang ilawan, mesa, tinapay na handog sa Diyos. Ano po ang ginagawa po roon sa banal na lugar o holy place? Pumapasok po roon ang Israelita na saserdote. Ang sabi nga po ay naghahandog siya ng ayon sa utos ng panahon ni Moises. Ang sabi nga katulad ng kasama na yung burnt offering, meal offering, dough offering, sin offering, guilt offering, release of the scapegoat, peace offering, heave offering, drink offering, incense, thank offering, at iba pa. Yan ho ay ginagawa ng pare o saserdote ng Israelita linggo-linggo. Diyan po sa kung tawagin ay banal na lugar.
meron pang isang lugar ng tawag, ang ikalawang silid, ang pinaka-banal na lugar. Yan ang Holy of Holies, kabanal-banalang dako. Sino naman po ang maaaring pumasok lang doon? Kasi alam nyo, ang banal na lugar at pinakabanal na lugar, meron pong dividing na kortina. May curtain, may veil, nagdi-divide doon sa holy place at saka sa Holy of Holies o kabanal-banalang dako. Sino pong pumapasok po doon sa Holy of Holies o kabanal-banalang dako, pinakabanal na lugar? Ang high priest lamang, ang pinaka-pinunong saserdote. Ano ginagawa po niya roon? Siya po ay maghahandog ng hayop at ang dugo ng hayop ay kanyang iniwiwisit para sa kanyang kasalanan at sa kasalanan ng bayang Israel at pati na ang pagsunog ng insenso. Gaano ho kalimit ginagawa po yon ng pinaka-high priest o pinaka-pinunong saserdote nung panahon ni Moises? Minsan lang po yon sa loob ng isang taon. Nakikita niyo ho ang iba't ibang kaparaanan ng pagsamba noong panahon ng bayang Israel? Kaya mga kapatid, atin po na dapat na maintindihan ng ganyang paraan ng pagsamba noon ay iginagalang po yan, nire-respeto po yan, pinapahalagahan po yan ng mga Israelita. Ang tanong ay ito mga kapatid. Ano layunin para ating mabasa sa Biblia yung kabanal-banalang dako? Anong purpose talaga noon? Bagamat nabanggit ko na yung iba, ito pa ho ang pahayag niya Pablong Apostol. 9:6-7. Pakinggan natin. Next slide. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng toldang sambahan. At araw-araw, pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ng tungkulin nila. Actually, araw-araw pa nga eh. O di ba? Linggo-linggo, araw-araw. Yung lugar na kung tawagin ay holy place. Ngunit ang punong pari, ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar at minsan lang sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao na hindi nila nalalaman. Na una lang tayo ng pahayag. Pero yan po ang suporta sa sinabi ko sa inyo kanina na ang kaibahan ng lugar na kung tawagin ay holy place, banal na dako at saka yung kabanal-banalang dako. Ngayon, tatandaan po natin mga mahal na kapatid, ano ho ang layunin noon ng Israel na sa kanilang pagsamba, meron silang handog. Meron silang handog. Katulad kanina sa panalangin ng ating kapatid, kanyang binanggit ang tungkol sa abuloy. Nagtipon kami ng halaga para amin pong ihandog sa iyo. Handog po yun. Ang Israel, naghandog din ba? Opo. Ano layunin nila? Basahin natin next slide sa Exodus. Ito po ang ating mababasa. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinasabi ko sa iyo. Sa pagpapagawa, ginugugol yung handog. Yung tolda o tabernakulo, ginugugulan po yan, kaya doon iniuukol ang isa sa kanilang, sa bahagi ng kanilang inihahandog. Ano nga ba ang mga inihandog nila noon? Sapagkat alam naman ninyo na hindi na malaging sumasamba ang Israelita sa toldang sambahan o tabernakulo, sapagkat yan po ay i-assemble pagkatapos ng pagsamba, kanilang i-disassemble tuloy sa kanilang paglalakbay. Pagkadating naman sa isang lugar, oras na ng pagsamba, bubuin uli yung tabernakulo o toldang sambahan, sasamba sila, maghahandog sila sa Panginoon Diyos. Hanggang sa nakarating sila doon sa Kanaan, hanggang sa dumating ang panahon ni Haring Solomon. Kaya ang tanong, ano ang ginawa nila ng mga unang mga kasama doon sa mga Israelita? Naghandog sila. Ano ang kanilang mga inihandog? Basahin natin. Kronika. Ito ho ang nakasulat. Pagkatapos kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya. Aba, ang una, ang padre de pamilya.
sa pagbibigay ng kusang loob. Ano-ano mga ibinigay nila? At sino pa ang kasunod na naghandog? Mga pinuno ng mga lahi ng Israel. Naghandog din ang mga pinuno ng mga lahi ng Israel. Yan ang kung tawagin natin ay leadership by example. Pangunguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. O di ba? Kaya kung mayroong mang dapat manguna sa paghahandog ng kusang loob, gaya ng panahon ng Israel, pinuno ng pamilya, pinuno ng mga lahi ng Israel. Ano pa? Mga kumander ng libo-libo at daan-daang sundalo. Nakita ninyo? At ang mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Anong binigay nila? Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos ng 175 toneladang ginto. Ang tindi nun, mabigat yan at mahalaga po yan. 10,000 perang ginto, 350 toneladang pilak, 630 toneladang tanso, at 3,500 toneladang bakal. May mga nagbigay din ng mga mamahaling bato, precious stones, at itinabi ito sa bodega ng templo ng Panginoon o ni Yahuwah na pinamamahalaan ni Hiel na mula sa angkan ni Gerzon. Ayon po sa Biblia, kung naghandog man ang Israel sa panahon nila at pagka sila'y sumasamba, naghahandog sila sa Panginoon Diyos. Tanong, sino nanguna? Ang padre de pamilya, pinuno ng mga pamilya, pinuno ng mga lahi ng Israel, komander ng libo-libo, daan-daang sundalo, mga opisyal, at ang kanilang ibinigay hindi basta. Tuniladang ginto, pilak, tanso, bakal, batong mahalaga, at ika nga ay 10,000 perang ginto. Sa makatuwid, ang mga Israelita noon ay talagang nagtalaga. Kanilang pinagtalagahan ang kanila pong ginagawa na pagsamba sa Diyos. Pinaghahandaan po nila yon. Kaya sana tayo po ay matuto rin sa kanila na ang Israelita, alam natin, yan ang unang bayan ng Diyos. Itong ating binabasang ito, sabi nga ng apostol, ng aklat ng Biblia, ang lahat ng ito ay napasulat para kayo ay turuan. Kaya itong ating binabasang ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman, ito rin ang ating dapat gawin. Sapagkat ang mga Israelita ay nauna lang sa atin, yung panahon ni Moises, nauna lang sila sa atin sa panahon. Pero ang kanilang ginawa, pagsamba sa Diyos. Ang ating ginagawa, pagsamba din sa Diyos ng Israel. Sapagkat ang Diyos ng Israel ay si Yahuwah, siya rin ang Diyos ng iglesia ni Yahushua. Kaya sana, mga mahal na kapatid, huwag nating ituring na malit na bagay ang pagsamba at ang paghahandog sa Panginoon Diyos. Kailangan po natin yan. Mayroon pa bang utos ayon sa Biblia na yan ay utos ng Diyos sa Israelita kailanman at sila'y sumasamba? Basahin natin, next slide, aklat ng Exodo. Ito nakasulat. Sinabi ng Panginoon ni Yahuwah kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Kaya utos talaga Hindi nakikiusap ang Diyos. Sabihin mo sa mga Israelita, maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. So may tagatanggap. Sino yon? Si Moises. Sino nag-utos? Ang Diyos. Bakit siya? May tiwala ang Diyos Di ba? Alam niya na itong si Moises ay hindi niya pakikialaman ang abuloy o handog ng Israelita. Hindi katulad ni Judas Iscariote na ingat yaman noong panahon ng unang iglesia, kinukupitan niya ang abuloy ng mga tagasunod ni Yahushua. Magnanakaw nga Kaya nga ibinenta ang Panginoong Yahushua sa halagang 30 pilak na ginto. Para lang, ika nga, sa 30 pilak lang. Ibig ko sabihin, para kanyang makuha yung pera, ipinagkanulo ang Panginoon niya. Diyos ko, napakasama po nun. Pero si Moises, inutusan, sabihin mo. Ibig sabihin, huwag kang magdalawang isip. Utos ko ito sa iyo. Maghandog sila sa akin. Kaya mga kapatid, ang paghahandog, hindi ipinakikiusap sa atin ng Diyos. Hindi po. Yan po'y utos. Katulad ng sa Israel.
Ang sabi pa, ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinararangalan ako, at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Sa makatuwid, ang paghahandog talaga tuwing pagsamba, obligasyon ng mga tao ng Diyos. Bayan ng Diyos, katulad ng bayang Israel noon. Tayo ho'y sumasampalataya na nang ang iglesyang ikatlong grupo ay tumalikod mula sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa, ang pinuri ay ang taong hindi righteous, kundi ang unrighteous one. Hindi po si Yahuwah na, Diyos ng Israel, ang kanilang pinupurit, inaalay ng awit. Kaya ang Diyos nagbukod ng very small remnant sa anak na babae ng Sion, na ito ang magpapatuloy. Hindi tayo magtatatag ng reliyon, nakatatag na po yan. Ito ang magpapatuloy sa pamamagitan ng ating foundation. Wala tayong naitayo, wala tayong pinarehistro. Yun ang ating ginamit na platform para tayo po ay makapagsagawa ng pagsamba at para tayo makapagsulisit ng abuloy ng hindi po illegal. At dito sa atin, sa Iglesia ni Yahushua, katulad ng pagtitiwala ng Diyos kay Moises, ikaw ang tatanggap ng kanilang iahandog na iaalay sa akin. Dito magtitiwala tayo. Bakit kanyo? Sapagkat dito ay may auditor. Ang auditor ba rito ay kasamahan din natin? Hindi natin kasama. Sinong auditor dito? Si Uncle Sam. Taon-taon, nagsusulit ang foundation kung saan napunta ang ating mga inabuloy. Pagka meron dito na makikialam sa abuloy natin at gagawin ang ginawa sa institusyon, ginamit sa kung saan-saan, mananagot sa Diyos. Mananagot sa batas. Pwede nating idemanda. Kaya dito, kaya natin ginawa ito sapagkat ayaw nating maulit ang nangyayari ngayon sa iglesia ng ating pinanggalingan, na ginamit na kung saan-saan ang abuloy na pinaghirapan ng mga miyembro. Ito namang mga miyembro, parang ritual, di ba? Nasanay na kasi. Kung nasanay na, wala na silang pakialam. Bahala kayo kung saan yung gastusin yung abuloy namin. Di ba? Pero hindi. Itong mga pinuno ng pamilya, pinuno ng mga kasundaluhan, naghandog sila at alam nila ng kanilang inihandog, maiukol po yon sa pagpapagawa ng templo. May kinalaman sa sa godly na paraan, godly purpose, sa makadiyos na layunin, hindi sa pangsariling negosyo. Nagpagawa ng kung ano-ano, nagpagawa ng garden, pinababayaran doon sa mga may puhunan doon. Anong ibig sabihin po niyan? Ang kanilang handog ay mahalaga, ang handog natin mahalaga, pero tanong, saan napupunta? Yan ang question. Tungkulin po ba yan na malaman ng mga naghandog? Opo. Ang tawag sa atin po ay offeror. Di ba? Pero pagka ang ating ino-offer ay nilagay na sa negosyo, nagiging investor na tayo. Investor na walang tubo. Sino ang kumikita? Yung pinuno. Siya ang nasa kanya lahat ng kayamanan. Saan man niya gamitin, nasa kanya yon, sapagkat yun ang nakasulat doon sa dokumento ng iparehistro. Siya lang ang sole na executor ng propiedad ng iglesia. Alam nyo, ang bagay na mali, pagka nakasanayan, naging tama na sa kanila. Yan ang nangyari sa atin dyan, sa iglesia na pinanggalingan ko, na ako'y naging ministro dyan, halos 23-24 anyos, hindi po ako nagkakamali, mga kapatid. Kaya kung nasabing kundi ako nagkakamali, pwede nating makalimutan. Kaya tama yung panalangin ng kapatid natin kanina, ingatan ang magngangasiwa na huwag magkamali. Sapagkat ang ministro tao din pwede magkamali. Doon sa institusyon, ang nangyari ay hindi ganon. Ano man ang sabihin nila, ang mga miyembro nakatangan na lang. Okay, sige, okay, gagawin namin yan. Magsiyasat, mga kapatid. Kailangan magsiyasat. Saan na pupunta? Ang ating ginagawang paghahandog sa Panginoon Diyos. Ngayon, ayon po sa banal na kasulatan, mga kapatid, kailan pa nag-umpisa yung paghahandog na yan? Bagong-bago ba yan? Ito, balikan natin itong kasaysayan. Genesis po, next slide. Ganito ang ating mababasa.
Isang araw naghandog si Cain sa Panginoon o kay Yahuwah nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Papansinin ninyo mga kapatid, si Abel naghandog ng hayop, pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon si Yahuwah kay Abel at sa handog nito. Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon o ni Yahuwah, ano ba ang kinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Kailan pa nag-umpisa yung paghahandog? Panahon pa ng mga anak nitong si Adan at Eva, Cain at Abel. Ano ho ang pahayag po dyan sa ating binasa? Naghandog ang magkapatid. Ano ang inihandog nitong si Cain? Yung galing sa kanyang ani, kasi farmer siya. Di ho ba? Ito namang si Abel, naghandog siya ng hayop. Anong uring paghahandog ang ginawa nitong si Abel? Ang pinakamagandang bahagi ang kanyang inihandog. Pinakamagandang bahagi ang kanyang inihandog. Kaya pagka binasa ninyo dito sa Ingles, sa Amplified, sa dyan din, and in the curse of time, Cain brought to Yahuwah an offering of the fruit of the ground. Yun ang inihandog ni Cain, yung bunga ng kanyang ng lupain, sapagkat farmer siya. But Abel brought an offering of the finest firstborn of his flock and the fat portions. Kaya ang pinakamaganda. Kaya ano nangyari sa naghandog? Yung naghandog na si Abel, tinanggap, natuwa ang Diyos sa kanya. Ang handog na inihandog niya, natuwa din ang Diyos. Kanginong handog hindi natuwa ang Diyos? Kay Cain. Bakit? Yung inihandog niya, wag lang na hindi makapaghandog. Di ba? Kumbaga sa atin, oy, pagsamba pala. Ito handog ko, ito abuli ko. Ang abuli po ay pinaghahandaan yan. Maya-maya, mayroon tayong mga babasahin mga talata, pinagtatalagahan po yan. Pinaka-finest, ang sabi nga, pinakamagandang bahagi sa hayop ang inihandog ni Abel. Kaya sa atin po na panahon, tayo po ay naghahandog din. Finest ba yung ating inihandog? Pinakamaganda bang bahagi sa ating pong kinikita ang ating inihandog? Kailangan po yun, mga mahal na kapatid. O, alam nyo kasi, harapin po natin ang totoo. Dito sa Iglesia ni Yahushua, hindi po makakapagsolicit ng abuloy ang mga taga-ibang bansa kung hindi po sila magkaroon ng permit sa gobyerno kung saan bansa man sila nandoon. Katulad sa Pilipinas, alam ba ninyo, para lang po bigyan kayo ng ideya, para po magkaroon ng permit na makapagsolicit ng abuloy ang mga kapatid natin sa Pilipinas, 1,000,000, 100 million pesos po ang kailangan. Gustong-gusto na po mga kapatid natin doon talagang gustong-gustong maghandog. Pero ang sabi namin, wala pa po kayong permit, mga kapatid. Di ba? Siguro kung sa ibang reliyon, sige maghandog kayo, sige, magpadala kayo dito. Hindi ganon ang Iglesia ni Yahushua. Kailangan muna po ay magpasakop din tayo sa gobyerno, sapagkat ang naglagay ng gobyerno ay ang Panginoon Diyos. Di po ba? Abuloy ang sa Diyos, permiso ang sa gobyerno. Bago ang mag-abuloy tayo para maging legal sa harap ng batas ng tao, lalo sa harap ng Diyos, may permiso, may permit. Kaya laki ng kailangan natin, mga kapatid. Nakikiusap yung mga kapatid natin doon. Paano kami makapaghandog? Paano makukumpleto yung aming pagsamba? Hindi ho kami nakakapaghandog. Kasi alam nila ang kahalagahan ng pagsamba na may kalakip na paghahandog. Di po ba mga kapatid? Ayon po sa banal na kasulatan, pagdating sa paghahandog, panahon ng ating Panginoong Yahushua, unang siglo ng Iglesia ni Yahushua, ano ho, mga kapatid, ang ayon po sa Biblia, bago natin damputin yung talatang yan sa bagong tipan, atin munang balikan itong ating tanong. Sino ang naghandog sa kasaysayan ng Old Testament?
ang inihandog niya ay hindi basta pinakamagandang bahagi. Yun na ang pinaka. Wala nang hihigit doon sa inihandog niya yun. Basahin po natin. Ito nakasulat. Sa aklat po ng Henesis. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog kasi ang isa sa paraan ng paghahandog noon, gaya ng alam na nga po ninyo, burnt offering, hayop ang kanilang iniaalay sa Diyos. At yung usok na pumapailang lang ay nakaluluwalhati sa Diyos. Sa tagpong ito, sinubok ng Diyos si Abraham. Ang pinahahandog ng Diyos, yung kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak na si Isaac. Nagdalawang isip ba siya? Ang sabi niya, umakyat kayo sa bundok ha. Sabi ng Diyos sa kanya, tuturo ko sa iyo, ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Ano naging reaksyon ni Abraham? Sinabi ba niya, Ama? Wag naman yung anak ko. Alam niyo kasi si Abraham, nung pangakuan siya na siya'y magiging ama ng maraming bansa, 75 years old. Oho, ayon sa Genesis 12:4-5, nang utusan siyang umalis sa kanyang bayan, iwan ang kanyang mga kababayan, magulang niya at ang tahanan niya para pumunta sa lugar na doon ituturo ng Diyos, mga kapatid, yan ho, siya po ay sumunod. Yan na nga ang ating binabasa niyan, mga kapatid. At saka siya po pinangako ang mga anak, 99 years old. Nang matupad po yun, ay 100 years old na siya. At bali ba, ang anak niya na si Sarah, matanda na, baog pa, siya'y matanda na, anak sa pangako. Nangako kasi ang Diyos kaya nanganak. Gaano katagal naghintay itong si Abraham? 25 years. 25 taon na naghintay si Abraham bago nanganak at nabuo sa tiyan nitong si Sarah ang kanilang anak na si Isaac. Isa lang, kaya Isaac ay siguro ang pangalan. Yung anak niyang yung si Isaac, pinakamamahal niya, yun ang ibig ng Diyos. Yan ang ihandog mo sa akin. Ano reaksyon ni Abraham? Basahin natin. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinaka niya ito sa asno. Lumakad siya kasama ni Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Na ikatong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa ditalayuan ng lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno. Dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siyang nagdadala ng itak o nagdala ng itak at sulo. Next slide po. Ito nakasulat. Ayan, next slide. Ito ang karugtong po niyan. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham. Bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos iginapos niya si Isaac at inihaga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatay na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon ni Yahuwah mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Hindi na kailangang ipaliwanag sapagkat maliwanag na. Sino nung panahon ng Israel ang talagang naghandog ng higit pa sa lahat ng inihandog ng sino pa man? Aba, itong si Abraham, talagang papatay niya anak niya Utos kasi ng Diyos yun Pero pinigilan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ang sabi, huwag mong patayin yung anak mo. Napatunayan ko na may takot ka sa Diyos, sabi ng anghel, dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Kaya mga kapatid, mararamdaman po natin dyan na itong si Abraham ay may pananampalataya. Ano man ang utos ng Diyos, gagawin ko yan.
tiyak niya na utos ng Diyos yun. Nag-uusap sila ng Diyos eh. Di ba? Kaya tayo man, pag nasigurado na natin, siniyasat natin, tiniyak natin, biblical, logical, ang utos na paghahandog, sundin natin, mga kapatid. Katulad ni Abraham, hindi niya ipinagkait. Panahon ng ating Panginoong Yahusya, may mga naghahandog nun sa templo. Sino naghandog na higit? Pakinggan natin. Ito, next slide. Marcos 12. Umupo si Yahusya malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ng mga taong naghuhulog ng pera. Kasi abulo yan pagsamba. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Aba, malalaking halaga ang mga mayaman May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. 2 pirasong barya. Tinawag ni Yahusya ang mga tagasunod niya at sinasabi ko sa inyo, ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang yon kaysa lahat ng nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Panahon ng Panginoong Yahusya, umupo siya sa tabi ng templo, pinagmamasdan niya yung mga sumasamba at naghuhulog ng pera doon sa abuluyan, kahon ng abuluyan. May nakita siya, maraming mayayaman ng naghuhulog ng malalaking halaga. May lumapit namang isang mahirap na byuda, naghulog po ng 2 pirasong barya. Anong ginawa ngayon ng Panginoong Yahusya? Pag-aabuli itong pinag-uusapan dyan Tinawag niya, halika kayo, mga alagad. Ang totoo, sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoong Yahusya, mas malaki ang ibinigay ng byudang yon kaysa lahat ng nagbigay. Siguro, kung tayo nandoon, baka natin kukwestiyonin ng Panginoong Yahusya, mas malaki ba yung 2 pirasong barya? Ano mabibili nun? Gaano halaga nun? Samantalang itong mayayaman, ang kanilang inihulog, malalaking halaga. Bakit yung byuda ang siyang pinagindapat at yun ang naghulog at tinanggap ng Panginoon Diyos ang kanyang handog? Sapagkat ang wika, silang lahat, yung mayayaman, nagbigay ng malalaking halaga, pero nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Hindi nila ramdam. Baliwala, sobra lang sa pera nila yan Nagbigay sila ng malaking halaga. Pero ang kaibahan ng byudang mahirap, ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay niyang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Yun lang ang mayroon siya. Lahat ng yun ibinigay niya. Walang reserbasyon, walang pagdududa, sapagkat siguro iniisip ng byuda, kung ang buhay ko nga bigay ng Diyos Di ba? Ito pa kayang natitirang 2 pirasong baryang hindi ko ibibigay sa Diyos. Isipin natin yan, mga kapatid. Gaanong ating nagagastos sa ating pansarili? Paglabas natin, pagkain sa labas, pagbili ng kailangan natin, etc., etc. Ang para sa Diyos. Hindi naman lahat ng kinikita natin ay dapat nating ibigay. Di po ba? Kailangan po yung katanggap-tanggap sa Diyos ang ating dapat na ibigay. Katulad po ng byudang babae. Yun lang ang lahat niya Yun ang lahat sa buhay niya. Yung 2 pirasong barya. Kaya ang kanyang handog ang tinanggap kaysa handog ng mga mayayaman noon. Ngayon, mga kapatid, sa panahon natin, nababanggit natin ito, parang atin pong handog maging karapat-dapat, mga kapatid. May preparasyon. Kaya kailangan po talaga ipinaghahanda po natin yan, mga kapatid. Mahalaga ng ating abuloy, ihahanda natin. Katulad ko, matagal na talang ito ang halaga ng aking ihandog. Tuwing pagsamba po yun, walang dagdag, walang bawas. Pero darating ang panahon, mas dadagdagan ko. Hindi ko babawasan. Bakit? Kailangan po dagdagan Kailangan kasi dagdagan. Lumalaki pa nga kailangan natin. Inuulit ko nga sa inyo. Para lang po bigyan ng permit yung mga kapatid natin sa ibang bansa, 1 milyong perang Pilipino ang ating pong dapat na i-deposito. Bayad. Isipin niyo mga kapatid. Humihingi sila. Paano namin magagawa ito? Gagawin natin yan sa tulong at awa ng Diyos. Kaya mga kapatid,
kailangan po na ating gawin ang tuntunin, ang pamamaraan iniutos sa atin. Ano yan? Pakinggan natin. Next slide. Ito, bagong tipan. Kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua. Ito'y mga handog na nagmumula sa mga labi natin. Yan ang pasalamat at mga pag-awit natin. Nagpapahayag ng pagkilala natin sa Kanya. At huwag nating kalimutan ang na ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Pag binasa natin sa ibang salin, sabtag, huwag niyong kalimutan ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy sapagkat sa ganitong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya ang pag-aabuloy po, totoong nalulugod ang Diyos doon sa ating pag-aabuloy. Kaya ang sabi, huwag kalimutan, dapat magandaan. Diba, mga kapatid? Pagka ating pong nasanay ang ating sarili sa pagtatabi ng handog na ating dapat ihandog sa Diyos, yan ang magandang pagsasanay. Di ba? Hindi na natin makakalimutan yon. Ito, sabi ng Biblia, saan natin gagamitin yung ating malilikom na halaga? Ngayon, tungkol naman sa tulong na nalikom para sa mga mananampalataya ng Diyos sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesia na nasa Galacia. Sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo'y maglaan. Katumbas magtabi ng halaga ayon sa inyong kita at ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda ng inyong tulong. Ang ating abuloy, tulong. Itutulong natin. Kanino? Sa mga mananampalataya katulad ng panahon ni Pablo. Nang sabi, gayahin yung ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia. Ang nalikom para sa mga mananampalataya ng Diyos sa Judea. Di ba, mga kapatid? Hindi para ipagawa ng kapilya o templo sapagkat sa panahong una, tama, mahalaga ang templo. Una't ikalawang templo, winasak lahat yon. Nang mawasak ang ikalawang templo, sabi ng Panginoon Yahushua, kayo na ang templo. Sino kausap niya? Ang mga followers niya. Ang templo noon na building, tahanan ng Diyos, doon sila nag-o-offer ng burnt offerings at iba't ibang mga offerings. Pero tayo na ngayon ng templo, sa atin natatahan ang Diyos. Ito ang ating isasalubong sa Panginoong Yahushua sa alapaap sa araw ng rapture. Kaya, ang mahalaga po na pagugulan ng ating nalikom na abuloy ay sa mga kapatid nating nangangailangan. Katulad po sa Pilipinas. Matagal na silang sumasamba, hindi nila nagagawang pag-aabuloy. Kaya ginagawa nila, iniipon ng mga kapatid. Iniipon nila. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nila. Iniipon nila yung abuloy nila. Pagka nagkaroon na ng permit, ibibigay nila lahat ng naipon nilang yun. Kaya ngayon, sila po ay property custodian na lang. Tagapag-ingat na lang ng inipon nila. Pag nagkaroon na ng permit, ibibigay nila lahat ng naipon nila. Ganun ang kanilang mga paninindigan talaga. Anong sabi? Ang pag-aabuloy ba? Ako lang mag-aabuloy, carry na lahat ng pamilya ko? Ama lang ng pamilya mag-aabuloy? Ganun ba yun? Ang bawat isa sa inyo ay magbigay. Di bawat isa. Sino yung bawat isa? Bawat follower ng ating Panginoong Yahushua. Ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kaya sino-sino dapat maghandog o mag-abuloy? Bawat isa po na mananampalataya. Paano? Ayon sa pasya. Hindi iba ang magpapasya para mag-abuloy ka. Sa iglesia ni Yahushua, walang special abuloy. Sa iglesia ni Yahushua, wala hong tinatawag tayo na lingap sa mamamayang abuloy. Wala ditong tanging handugan. Mayroon pa nga silang tanging handugan. Anak ko po, grabe. Kwartahan na lang yun Tuwing pagsamba, doon tayo nag-abuloy. Tapos, wala na. Ganun lang tayo, iglesia ni Yahushua. Yun ang tama Di ba? Yung tipon construction, wala nang katapusan yan. Di ba? Pagawa sila ng kapilya. Hindi natin sinasabing masama yung kapilya. Yun ang gusto nila tayo ang kapilya. Tayo na ang templo. Doon sila nagka-capitalize para makita. Napupunta abuli natin yun. Pero itingin yung mata nyo sa kanilang ipinagawang mga negosyo. Uy, kahit saan galing yun? Sa abuli din natin nakabili siya ng higanting puti.
Oy, saan galing din yun? Sa abuloy din natin yun, ha? Aba, teka muna. O yun ang sinasabi natin. Saan napupunta yung abuloy? Ang abuloy per se, utos. Pero kung saan napupunta, alamin nyo. Pag nalaman yung mali, teka muna. Sabi nga, walang preacher ng ebanghelyo ang dapat yumaman. Preacher ka eh. Di ba? Kaya nang tawagin ng Panginoon Yahushua ang mga alagad niya, iwan nyo lahat ng yan. Lahat ng mga kailangan. Iwan nyo yan. Gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng kaluluwa ng tao. Iwan nyo lahat ng yan. Walang yayaman. Maliban na lang, nung ikaw bago ka magministro, mayaman ka na. O, di ba? Kaya ministro, kung may hanap buhay ka, katulad ni Pablo, manggagawa ng tolda habang nangangaral siya. Posibleng yumaman yun kung may negosyo ka. Pero wala ka namang hanap buhay, yumaman ka galing sa abuloy. Aba, ano yan? Sabi nga, maling paggugol ng abuloy ng iglesia. Yung mga tao ron, tikit mata na eh. Ano, bahala sila kung saan nagdalit. Mali. Mali yung ginagawa mo. Tinotolerate mo sila na abusuhin kayo. Kung siguro kay tatay aalsa, teka muna, balik nga abuloy namin. Kapag ginugol niya kung saan, personal, baka magising sila. Di ba? Hindi, tahimik kayo eh. Kaya sige lang sila. Enjoy. Enjoy lang sila. Di ba? Kaya enjoy sila sa abuloy eh. Kawawa naman ang mga miyembro, kuba na sa kaabuloy. Wala nang katapusan yan. Kailangan naman sumulong. Pag umurong, magagalit ang Diyos. O ano na. Okay, saan pa natin gugugulin ang ating pong bahagi ng abuloy? Next slide. Sa Santiago, ito na nakasulat. Ang pagkareliyosong itinuturing na dalisa at walang kapintasan ng Diyos Amay ito. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Saan pa natin dapat magugol ang ating pag-aabuloy o yung abuloy natin? Ang sabi, ang pagkareliyosong itinuturing ng dalisa at walang kapintasan ng Diyos Amay ito, ang pagtulong sa mga ulila. May mga ulilang dapat tayong tulungan. Lalo yung mga namatay o pinatay dahil sa paninindigan, alalahanin natin yun. Tulungan natin yun. Mga kapatid, alam nyo, siguro kung tayo nasa balig na ng karamdaman at itong mga araw na ito ay binaliwala natin, siguro sabi natin, Ama, palakasin mo po ako. Pag malakas na ako, gagawin ko po ang pag-aabuli ng ayon sa gusto niyo. Huwag na natin hintayin yun. Mga kapatid, huwag na. Habang may lakas tayo buhay. Una, hindi natin madadala sa sa pagsalubong kay Yahushua ang pera. Maiiwanan natin po yan. Diba? So gamitin natin ang ibinibiyaya niya sa atin na grasya o biyayang pera sa pag-aabuloy sa ating pangangailangan. Pero ang pag-aabuloy dito, kusang loob. Hindi ka aabutan ng sobre. Kailangan talaga. Magturo kayo ng reliyong walang abuloy. Lahat meron. Pero tanong, saan pupunta abuloy? Dito ho, at katulad ng alam na po ninyo, ay ino-audit tayo rito ni Uncle Sam. Siyang auditor dito. Kaya mga kapatid, alin sunod po sa banal na kasulatan? Anong isa pa sa purpose ng ating pag-aabuloy? Ito, next slide, basahin natin. Konting mga talata na lang ito, tapos na po tayo mga kapatid. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea. Ayun. Kundi maging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Marami ang natatawag. Kasi ang pinagugulan na isa, bahagi ng abuloy, pagpapalaganap sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo o kay sa Yahushua, sa Hamashiach, na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Di ba totoo yun? Kaya yung mga nakakasama natin dito, wala naman tayong membership Di ba? Dito kilala natin ang ating kasama na co-followers natin kay Yahushua. Kilala natin sila. Di ba? Paano pagdating ng panahon, marami na kayo? May lunas po yan. Katulad ng ginawa na suwestyon ni Hetro kay Moses, maglagay ka ng mga mamumuno sa daan-daan, 500, 1,000, at lahat ng problemang malalaki sa'yo dalhin. Ibig sabihin, may paraan na magagawa. Di po ba? Pero wala ditong registry na may kaugnayan sa registry para ma-register ka doon. Walang membership dito. Parang pagka-member mo dito, ay maging member ang pangalan mo doon sa Aklat ng Buhay. Wala po dito niyan.
Yun ay mga pantasya lang po nila yon. Pantasya lang nila yon ng mga leader na yun. Isipin nyo, may talaan dito para matala ka ron. Mag-member ka rito para ma-member ka doon. Hindi. Tama ang iglesia tinulad sa katawan, pero ang bawat isa sa inyo ang ikay parte ng katawan. Pag pumunta ka sa doktor, sabi ng doktor, anong parte ng katawan mo ang may sakit, ang nararamdaman mo may sakit? Hindi sasabihin ng doktor, anong member ng katawan mo ang may sakit? O di ba? Anong member? Pagtutulad lang yon na tayo itinulad sa isang katawan para ipakita ang komunikasyon at koneksyon. Ulo, Yahusya. Iglesia, katawan. Sino bumubuo sa iglesia? Mga followers ni Yahusya. Kaya niya itinulad sa katawan para ipakita ang kaugnayan niya sa nakinig sa kanya at sumunod sa kanya. Yan po ang mga iglesia ni Yahusya. Followers ni Yahusya. Hindi followers na kung sino-sinong leader. Ang problema, itinataas ng ibang mga mangangaral ng Biblia, ayon kay Kristo, ayon kay Jesus, sabi pa nila. Pero ang totoo, pagkatapos ibaba ang Biblia, magpapaliwanag yung gusto na nila ang kanilang ituturo. Inililigaw nila ang tao. Dito hindi ho, walang magic po rito. Kung ano nakikita natin, yan po ang ating mababasa. 21:17 pa. Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Yahusya, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro. Dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Yahusya. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin. Alam niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Yahusya, alagaan mo ang aking mga tupa. Si Simon kasi, isa sa tagapag-alaga sa mga followers ni Yahusya noon. Bali ba, kanyang iniwan ang kanyang tungkulin ng mamatay ang Panginoon Yahusya. Kaya siya binalikan, mahal mo ba ako? 3 beses tinanong nung pangatlo, nalumbay. Kaya patunayan mo mahal mo ako, alagaan mo ang aking mga tupa. Kaya isa sa bahagi po ng ating iniabulay ay ginugugol natin sa pangangalaga sa mga kapatid natin. Paano kung pangangalaga? Kung pisikal na madadalaw, dadalawin. Kung napakalayo na, pwede sa telepono, pwede tayong mag-video call, di ba? Kasi mataas ng teknolohiya ngayon Maraming tayong nagagamit na sistema para makapagpayo tayo, para nating kausap na katabi ang kapatid natin. Saan pa ginugugol yung iba? Eto, nakasulat. Pagkatapos sinabi ni Yahusya sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral niyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sumampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit hindi sumasampalataya o sasampalataya ay parurusahan. Tungkulin natin ipangaral. Gaya ng panalangin kanina, pangangaral ng Ebanghelyo, ang abuli, pakinabangan ng ating kapwa. Kaya nangangaral tayo. May gastos tayo rito, mga kapatid. Kaya, kailangan po na tayo ay sama-sama na pumasan ng tungkulin ito. Hindi po kami lang na mga ministro. Di ba? Sapagkat kami mga ministro po ay nakatabi na, ako bilang isa, nakatabi na ang aming mga abuloy. Nakatalaga na yon. Ano man ang mangyari. Kaya may ulam, wala, nakatalaga na po yon, mga kapatid. Nakatabi na yon. Hindi ko nagagalawin yon. Hindi ako patutukso na bawasan yon. Pwede kong dagdagan yon. Yun ang aking pananaw. Hindi ko sinasabing gawin nyo po yun. Yun ang akin. Di ba? Saan pag ginugugol ang bahagi ng ating abuloy? Ito nakasulat. Next slide. Kailangan malaman natin ito. Sapagkat sa Tesalonica, nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Si Pablo ito. Si Pablo ito, mga kapatid. Ang sabi niya, sapagkat sa Tesalonica, nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Si Pablo ay tagapangaral sa kahintilan. Nagpadala ng tulong sa kanyang mga taga-Tesalonica. Ano sabi? Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob. Si Pablo kasi sanay sa hirap at gutom Pero inalalayan siya ng mga kapatid. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob. Ang sabi niya, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay. Sabi ni Pablo. Mayroon siya ng lahat ng mga bagay. At sumasagana. Ako'y busog. Palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Na isang samyo
ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Kaya ang pagtulong sa ministro at sa ministeryo ay isang handog, samyo, masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, lubhang nakalulugod sa Diyos. Alam ko, 3 lang sa Biblia. Aywan ko kung may mahahanap pa kayong iba. O, 3 lang ang alam ko, nabasa ko, na may nakasulat, totoong nakalulugod sa Diyos, lubhang nakalulugod sa Diyos. Ano-ano yan? Una, pag-aabuloy, 13:16. Ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag niyong kalimutan sapagkat sa gayong mga hay, ang Diyos ay totoong nalulugod. Isa yon. Ano pa yung isa na totoong nakalulugod sa Diyos? Yung pagtalima sa mga magulang. Opo. Ano ho ang sabi ng banal na kasulatan tungkol po sa pagtalima ng mga kabataan sa kanyang mga magulang? Aba, mga kapatid, mahalaga po yun. Di ba? Ano katunayang mahalaga ang pagtalima sa mga magulang? Ang sabi po rito, mga kapatid, kung babasahin po natin sa Kolosas, wag na nating basahin, hahaba tayo. Basahin na lang ninyo sa Kolosas 3:20. Ano nakasulat po ron? Ang pagtalima sa mga magulang ay totoong nakalulugod sa Diyos. Kaya pag nilapastangan natin ang ating mga magulang, ang totoong kinalulugdan ng Diyos, totoong galit na galit sa iyo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kaya ayaw kong sumunod sa leader na lapastangan sa magulang. Religyoso daw pero lapastangan sa magulang. Yun ay isa sa totoong nakalulugod sa Diyos. Yun naman ang totoong nilabag niya. Kaya hindi pwedeng hindi managot yan. Magbago pa sana, mga kapatid. Ano pang isang totoong nakalulugod yung binasa natin? Pagtulong sa ministeryo at ministro, lubhang nakalulugod sa Diyos. Hindi namin pinagdidiinan ito sapagkat pabor sa amin. Hindi po. Tulungan nyo kung may hindi. Okay lang. Basta ang aming trabaho, sabihin sa inyo, ituro sa inyo ito. Sa aba namin kung hindi namin babasahin yan. Baka sabihin nyo, hindi nyo naman kasi itinuro eh. Aba hindi, magbasa kayo. Magbasa kayo, basa. Pag nasumpungan nyo, ito pala nakasulat. Gagawin natin ito. Mga kapatid, sa ibabaw ng lahat, tuwing pagsamba, anong dapat natin ilapit? Next slide po. Ito nakasulat. Sumagot si Yahushua, itong pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mong Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at buong lakas. Anong dapat ilakip sa ating pagsamba? Pag-ibig. Anong ilakip sa ating pag-abuloy? Pag-ibig. Sapagkat ang ating sinasambayang Ama, ang ating abuli, utos niya, gawin natin pareho dahil mahal natin ang Diyos. Utos ba? Opo. Kaya sabi, mahalin mong Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip at buong lakas. Iyan ang pag-ibig sa Diyos. Sa ating tuwing pagsamba, pag-ibig sa Ama. Kaya dito ang ating pinapupurihan, Panginoong Yahuwah. Yahuwah ang ating sinasamba rito. Hindi ang kung sino-sinong pangalang paulit-ulit na binabanggit sa mga pagdarasal nila at panalangin na parang yun ang binibigyan ng halaga, nakakalimutan ng banggitin ang pangalan ng Diyos. Hindi pagsamba sa Diyos yun. Pagsamba yun sa leader nila. Pagsamba yun sa kanilang mga leader na kung tawagin mga religious leader na sila po ay napasasamba na parang mga Diyos-Diyusan. Pag-ibig. Paano natin magagawa yun? Pakinggan natin. Next slide. Aklat ng Salmo. Ganito nakasulat. O Diyos, kayong aking Diyos, hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa. Na tulad ng lupang tigang sa ulan, nakita ko ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyong templo. Ayon sa Biblia. Paano natin maiibig ang Diyos ng buong puso't buong kaluluwa? Hinahanap-hanap natin ang Diyos.
Hindi lang sa panahon ng pagsamba, maging sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay, ang nasa isip natin ay ang Diyos. Nananabik tayo sa Kanya. Paanong pananabik? Buong puso at buong kaluluwa. Sa ano itinulad ni Haring David, katulad ng wika ng lupang tigang sa ulan. Buhusan niyo ang lupa na walang ulan, na walang katubig-tubig. Sa isang iglap, mawawala ang tubig. Tigang na tigang kasi. Di ho ba? Ang taong uhaw na uhaw, hindi na kailang imbitahan natin, uminom kayo. Pag nakita siguro ang tubig, kahit hindi na magpapaalam sa may-ari ng balon o ano man yun, iinom yun sapagkat nananabik siya. Ganun ba ang ating pananabik tuwing pagsamba? Hindi ba tayo nayayamot pag mahaba ang leksyon? Mga kapatid, wag natin kayamutan. Minsan na tayong sumasamba sa loob ng isang linggo, minsan lang. Panabikan natin ng pagsamba, bawat pagkakataon o mga sumasamba tayong parehong manabik tayo. At ang sabi, nakita ko ang inyong kapangyarihan at kalwalatian sa iyong templo. Ito ang templo. Kung ang Diyos ay nananan sa templo na literal na building noon at doon siya nagpapakarana sa kanyang bayan, sa mga Israelita, tayo ang templo ng Panginoon Diyos. Sa kanya tayo nanganganlong, siyang ating pinananabikan, siya'y tatahan sa atin kapag tayo sumasamba sa Kanya ng may pag-ibig. Ano pangako ng Diyos sa atin pagka ito ating pinagtalagahan? Next slide po. Ganito ang ating mababasa. Ginagabayan ng Panginoon o ni Yahuwah. Ginagabayan ng Panginoon o ni Yahuwah ang bawat hakbang ng taong matuwid ng buhay ay nakakalugod sa Kanya. Matisod man siya, hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon o ni Yahuwah. Ano pangako? Sa umiibig sa Diyos tuwing pagsamba ay talagang nananabik siya. Kung nag-aabuli man siya, akin ng pag-ibig yon, sapagkat alam niyang kahalagahan. Gagabayan tayo ng Ama. Ang paggabay ng Ama, hindi katulad ng paggabay ng tao. Ang paggabay ng Ama ay iba. Kapagkat siyang magtatanggol sa atin sa panahon ng panganib, sa panahon ng iba't ibang pangangailangan, siyang tutulong sa atin. Darating ang panahon, naghihirap ang mundo talaga. Wala nang halaga ang pera ng tao sapagkat wala na siyang mabibili. Pero katulad ng bayang Israel, nang sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako, nang sila'y magutom, sinisi nila itong si Moises. Pero ang sabi ni Moises, kay po, kunti pananampalataya na manalangin, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, nagpaulan ng Diyos ng mana at ng pugo, ng ibon, para sila'y may makain. Isipin ninyo, panahon ng kagipitan, ang paggabay ng Diyos ay kitang-kita sa mga umiibig sa Kanya, buong puso at buong kaluluwa, na nananalig sa Kanya at sumasampalataya. Mga mahal na kapatid, ang ating pong buhay ay hindi po natin alam kung hanggang kailan. Maraming namatay, marami silang naiwan. Tayo bilang iglesia ni Yahushua, tinuturuan tayo. Maghanda tayo tuwing pagsamba. Akay ng pag-ibig sa Ama, ang ating ihahandog, itatabi natin sapagkat yun ang pasya ng ating puso. Ginawa natin yun, akay ng pag-ibig at pagpapahalaga sa utos ng Ama. Ang kamay ng Diyos sa atin ay gagabay sa lahat ng sandali ng ating buhay. Sana po naman, mga mahal na kapatid, atin po itong sama-samang maisakatuparan para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na si Yahuwah. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, sa iyo po ay dumudulog kaming magkakapatid. Salamat po ng marami sa iyo sapagkat hindi mo ipinagkait ang araw na ito sa amin. Ang iba kasi sa amin, mayroong karamdaman na ang iba'y akala'y hindi makadadalo sa pagsamba. Pero ang totoo, kahit ang iba'y nasa higaan at nakikinig sa araw na ito, sumasamba, Ama, salamat sapagkat binigyan mo pa kami ng pag-iisip. Taglay ang utang na loob sa iyo, kumikilala sa iyo bilang iisang Diyos. Ang pangalan mo, Yahuwah. Kaya Ama, salamat po ng marami sa iyo sapagkat dito mo ipinakilala
ang tamang pagsamba sa iyo. Sa Espiritu isambahin ang pangalan mong Yahuwah. Pagsamba sa kalooban mo, sundin ang kalooban mo. Akay ng pag-ibig, akay ng pagmamahal. Amang Diyos, sana lahat kami magpahalaga sapagkat ang amin pong buhay ay hindi naman namin po hawak. Kaya habang kami po ay nabubuhay, tinuturuan mo kami kung paano ka dapat naming sambahin, kung paano ka dapat naming luwalhatiin, kung paano namin dapat paghandaan ang ihahandog namin sa iyo. Napakalaki po ng pangangailangan din namin para madinig at matulungan namin ang ibang mga kapatid namin sa ibang bansa. Gustong-gusto nilang mag-abuloy. Subalit wala pa silang permiso galing sa pamahalaan. Kaya sana maantig ang mga damdamin namin upang kami, Ama, ay pumasan. Kahit kukunti lang kami sa bilang, kung kami nagkakaisa, Ama, kaya namin gawin yon. Bigyan mo kami ng pusong matalimahin, pusong handang sumunod sa iyo, upang marami pa po ang siyang maaabot ng iyong aral at marami pang makapagbalik loob sa iyo. Salamat po ng marami sapagkat dinidinig mo ang aming mga panalangin. Ang iba naming mga anak, kasama na namin sa paglilingkod sa iyo, Ama. Salamat, dininig mo ang matagal-tagal na rin naming panalangin. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka namin. Sana gumamit ka pa ng kasangkapan. Matawag pang iba. Madagdag pa yung iba. Ang mga kamag-anak namin, kakilala namin. Ang iba naming mga kaibigan, pukawin mo ang kanilang damdamin. Napakalapit na ng araw ng pag-agaw, ng pagbaba ng Panginoong Yahushua para sa kanyang iglesia. Pakitulungan mo kami, magpakasangkapan kami sa pagpapalaganap upang ang mga tao ay mamulat sa totoo at makasama din namin sa pagsamba sa iyo. Salamat po. Walang sisidla ng aming kaligayahan sa aming puso dahil sa awa mo sa amin. Salamat po, Ama. Maasa kami dinig mo kung ang aming pakiusap. Sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkilikip-nakip ng Espiritu Santo, sumaating nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Pasensya na po kayo, mga kapatid. Mayroon tayong mga tagubilin po. I-share natin ang website natin, churchofyahushua.org, na ito po ay naglalaman ng Declaration of Faith, links to the latest worship service and videos. Ang Lord's Supper natin will occur on April 22nd, anytime after the sun sets. At dyan sa 1 Timothy 2:1 and 2, first of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Kaya ipanalangin lagi natin ang sangkatauhan po para sa ikapapayapa pa, para sa ikalalagana pa ng aral ng Diyos at mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Ama na may mabuting pag-uugali o kondukta. Hanggang yan po at ay natatapos na po. Isa puso natin
ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandata